good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, may nagtatanong sa inyo kung para saan daw itong gawa sa yung plastic sa paligid, no? Paliwanag ko na to last time pero para na lang rin may idea kayo. Ito ano lang rin, kumbaga makeshift or DIY lang to na para less yung hangin na marireceive ng mga halaman natin dahil nasa taas tayo ayun, no? So, puro bubungan na yung nasa paligid. So, mainit tapos malakas ang hangin. Hindi magandang kombinasyon yun kung nepentes yung aalagaan mo. Kaya, para mas gumanda-ganda yung condition ng growing condition ng mga nepentes natin, nilagyan natin ng mga harang. Actually, kaya naman nila mabuhay ng mga lowland sa ganong sitwasyon na mahangin at medyo mainit. Kaya lang, hindi lahat ng nepentes natin ay lowlands. May mga intermediate at may mga highlands rin tayo na nasanay na lang dito sa lowland condition. Pero hindi lahat ng lowlands hindi lahat ng highlands ay kayang masanay. At hindi sila gaganda pag yung condition ay hindi akma dun sa kanilang pangailangan. At ganun din, may mga sphagnum moss na nilalagay tayo dito dahil pinapaganda pa lang natin sila. At para malakas kasi kumain sa tubig itong mga sphagnum moss. So, mas maganda kung medyo less yung hangin din para hindi sila mabilis matuyo. Less yung araw, less yung hangin. So, gagawa natin to ng panibagong growing condition. Tapos kita nyo, lagi ako nag-aalis ng mga tuyong dahon. So, lalagyan natin ng net para hindi na natin masyadong ginagawa ito. So, ang iniisip ko na lang doon, baka mas uminit ang gusto kasi nga kung may plastic plus net pa, magiging ano. So, iniisip ko na lang, gagawa na lang natin ng paraan na may air circulation pa rin tulad nito. No? Imbis na totally walang nakalagay na protection, lalagyan lang natin ng net yung taas. Tapos yung paligid ay ito, plastic. Yung plastic na ilalagay natin yung medyo magandang quality na UV plastic. So, pang greenhouse talaga yun. Nakakuha na tayo at ilalatag na lang. Oras na lang talaga yung kailangan natin. So, may ilalatag na natin yun dito. So, ayun, may mga tinanim rin tayong seeds doon, no? Tapos may mga may mga live sphagnum moss na sa paligid. Marami talaga tayo ngayon live sphagnum moss. Kasi nga para doon sa setup natin na yan. Na kahit na maging mainit yung magiging temperature doon, magkakaroon ng halumigmig and humidity. At mas magandang quality ng hangin dahil sa mga sphagnum moss. 'Di ba? So, ayun yung plano. Siyempre, trial and error pa rin yun. Kaya, yung lalaman natin kung paano yung magiging setup natin. Ito kasi medyo nakita ko na okay eh. Basta hindi lang siya totally closed. Tulad yun, may mga butas-butas. So, ibig sabihin may air circulation. Kahit na may mga plastic siya. No? Nagiging malamig yung klima or temperature dito sa loob dahil may air circulation. At ayun nga, medyo kulob siya. At may tubig rin sa mga sa mga poof tray ng mga cages. So, ang pinaplano ko doon, para lang may idea kayo, sa ilalim may pond na natin lalagay mga crayfish natin. Tapos sa taas, siguro yung mga highlands sa taas ng pond na syempre hindi naman natin lalagay yung mga halaman sa pond nakasabit or nakapatong kung may lalagay tayo ng patungan. Tapos sa pinakataas, ito nga yung dito banda dyan lalagyan natin yan ng net. Tapos mga lowlands naman lalagyan natin dyan kasi net na lang yung protection dyan. So less yung humidity, mas may hangin and circulation. So bagay sa lowlands. So ganun yung plano. Medyo nagdadalawang isip lang ako na gawin dyan kasi dati nagkaroon tayo ng problema dyan sa algae.
Ka-algae naman, siguro dahil na rin yun sa over spray ng fertilizer, kaya ayun ang iwasan natin this time. So minsan kasi nakaka-tempt talaga maglagay ng fertilizer dahil sa effect ng nakukuha ng plants. Kaya lang kung may mga gantong maraming sphagnum moss, wag dapat kumbaga huwag tayong magpakakampante. Kasi sayang kasi yung effort na pinatinanim itong mga sphagnum moss na to. Talagang sakit ng likod ng dinanas ng tanim na ito ng misis ko. Pati kami, kung tumulong na lang kami nung bandang huli. Dahil talagang kailangan na talaga. So may mga ibang ginagawa kasi kami, kaya ayun. Bandang huli talagang sakit sa likod dahil hanggang gabi talaga, or nung mga naunang mga panahon nga hanggang madaling araw kami nagtatanim ng sphagnum moss. Tapos may dumating pa ngayon na another 6 kilos ng sphagnum moss, tatanim muli namin yun. Siguro yung sa 6 kilos na yun, makakailang ganyan rin na tray. Siguro malinis na yung 3 trays, no? At hopefully nga maka 3 trays man lang, kasi JNT yung nag-handle at medyo inabot ng ilang araw. So malaki kasi yung package tapos mura yung shipping, siguro hindi nila priority. But anyway, so ayan yung update dito sa growing area condition na to, or growing area na to. Kaya yan, may plastic sa paligid para less hangin at more humidity. No, so sa tingin nyo, saan bagay yung mga ganyan? Sa mga seedlings, sa mga seeds na ipapagerminate nyo, sa mga i-acclimate yung plants, saan pa? Sa Nepenthes, sa Leucospora, yung mga plants na kailangan ng mas malamig na klima and higher humidity. Sa madaling salita, medyo maarte. O, diba? So ayun yung dahilan kung bakit meron tayong ganitong setup. At pagka lumakas-lakas na yung loob nyo at lumakas-lakas na rin yung halaman na inaalagaan nyo dito sa ganitong lugar, pwede nyo na silang unti-unting ilabas sa mas less humidity na condition. Like yung mga halaman natin na nandoon na dating nandirito. So ngayon, nilagay na natin sila sa partial sunlight and wala nang cover yan. Nag-picture na rin naman. Tingnan natin para naman hindi lang tayo hanggang kwento. Ito, si Nepenthes. Pangalan na ito. ito muna. Itong Nepenthes na Edwardiana X truncata. O, diba? So, ang ganda na ng leaf niya. So, problema ako palagi dahil yung leaf niya nagkakaroon ng butas-butas. Nung nilagay ko siya sa labas, biglang kinis. Diba? So, ayun yung isa sa mga kumbaga risk na pagdadaanan nyo, pero pagka naging successful naman at acclimate yung plants, worth it naman. Dahil mababawasan ko yung sakit sa ulo, medyo mas masaya tayo dahil hindi na siya ganun ka arte. Tapos ito naman yung Nepenthes bigalcarata natin na seed grown. Tingnan nyo. Ayan, nag-ano siya ng tooth niya, kahit maliit pa yung tooth. Ayan, meron na. Diba? Ang cute no? Ayan. So, at least alam ko na bigalcarata talaga to. Nung una medyo nag-aalangan pa ako kasi nga seed grown. Ang dali lang naman itag yun as ayun, pero kung hindi naman, kaya dapat bibili ka talaga sa mga legit na mga seller, or at least kakilala mo. Wait lang, tignan ko ibang plants dito, baka tulad niya dried na tong medium dito. So kailangan kong diligan tong mga to. Buti na lang nilapitan natin. So wait lang patang pandilig. Diligan muna natin, kawawa naman.
Grabe. Buti na lang talaga. Makukuha tong mga Nepenthes mirabilis na to kasi si Gruntoy. Kaya lang kung pababayaan mo yan, talagang mamamatayan. So buti na lang, kita natin, talagang dried talaga yung kanyang medium. Kita ako nga sa inyo. Kita niya yan. As in dry. Pag hinahangin, ubus. So, ayan. So, ito pala, itong mga Nepenthes dito. Nepenthes peltata na hybrid. So, ayan. Nagka-feature naman kahit na kita nyo naman yung lugar na to. Sobrang hangin. Pero nagpi-feature yung mga highlands natin ng mga neps. Lalo na siguro pag nilagay natin ito sa mas magandang growing condition. Mas kakayanin na nila. But anyway, didilig muna ako dito. Sana may natutunan kayo dun sa mga furniture natin, no? Yung mga ganong setup para yun sa mga medyo maarte na Nepenthes. Kaya tayo kaya tayo naglalagay, no? So yun lang muna. God bless and bye bye.